Magandang gabi po. Ako po si Mariel, isang simpleng babae na naninirahan dito sa Bulacan. Simula bata pa lang ako, naniniwala na ako sa wagas na pag-ibig, yung tipong hanggang pagtanda, magkahawak pa rin ang kamay, at sa huling hininga, ang pangalan niya pa rin ang babanggitin mo. Pero aminin ko, hindi ko inakalang mangyayari sa akin ang kwento na ikukwento ko sa inyo ngayon. Nagsimula ang lahat summer noong 2013. Kakauwi ko lang noon mula Maynila dahil bakasyon sa kolehiyo. Isang hapon, nagyaya ang pinsan kong si Rica na manood ng basketball sa covered court ng barangay namin. Hindi ako mahilig sa sports, pero dahil wala naman akong ginagawa, sumama na rin ako. Doon ko siya unang nakita, si Adrian. Naka-white jersey siya, pawis na pawis pero ang lakas ng dating. Hindi ko alam kung dahil sa ilaw ng court o sa paraan ng pagngiti niya sa mga kakampi niya, pero parang tumigil ang paligid nung sandaling magtagpo ang mga mata namin. Matapos ang laro, lumapit siya sa amin ni Rica. Doon ko nalaman na magkaibigan pala sila at kapitbahay lang din ipinakilala niya ako. "Hi, Mariel," bati niya habang inaabot ang kamay niya. Medyo nahihiya pa ako noon kaya mahina lang ang sagot ko. Pero sa loob-loob ko, may kakaiba na akong naramdaman. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas na ang pagkikita namin. Lagi siyang may dalang yelo o inumin sa bahay kapag may handaan, o di kaya'y sabay kaming magsisimba tuwing linggo kasama si Rica. Unti-unti, naging komportable kami sa isa't isa. Minsan, maglalakad kami sa tabing ilog habang nagkukwentuhan ng mga pangarap namin. Hanggang isang gabi, habang nakaupo kami sa harap ng bahay nila, tinanong niya ako. "Kung papayag ka, gusto sana kitang ligawan." Hindi ako agad sumagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot akong baka masaktan lang ako. Pero nung nakita ko ang sincerity sa mga mata niya, naramdaman kong totoo ang lahat. Kaya't pagkatapos ng ilang araw, tinanggap ko siya. 5 taon ang lumipas. Kasama ko siya sa lahat ng laban at panalo ng buhay ko. Nandyan siya nung bumagsak ako sa isang subject, nung nagkasakit ang nanay ko, at nung natanggap ako sa unang trabaho ko sa Maynila. Lagi siyang nandoon, tahimik pero matatag. Pero dumating ang araw na hindi ko inasahan. Noong 2019, bago matapos ang taon, sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa abroad para sa trabaho. Mahirap daw ang buhay dito at gusto niyang mag-ipon para sa kinabukasan namin. Ayaw ko siyang pigilan. Mahal ko siya at alam kong para sa amin yon. Noong araw ng alis niya, mahigpit niya akong niyakap at bumulong. "Maghihintay ako sa araw na magkakasama ulit tayo, Mariel." 2 taon ang lumipas pero hindi naging madali. Madalang kaming magkausap dahil sa oras at trabaho. Dumating din ang punto na may mga taong nagsasabing baka nakakita na raw siya ng iba. Pero pinili kong magtiwala. Hanggang isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan niya. Si Adrian na aksidente sa site ng pinagtatrabahuhan niya. Hindi na siya nakauwi. Ang huling mensahe niya sa akin ay isang simpleng, "Ingat ka palagi, mahal." Para akong binagsakan ng langit at lupa. Parang nawala lahat ng kulay sa mundo ko. Ilang buwan bago ko natanggap na wala na siya. Ngayon, tuwing umuulan, bumabalik lahat ng alaala namin. Yung mga lakad sa tabing ilog, yung mga ngiting parang walang katapusan, at yung mga pangarap na hindi na namin natupad. Pero kahit masakit, nagpapasalamat ako. Dahil kahit sandali lang, naranasan ko kung paano mahalin ng totoo. At kahit wala na siya, dadalhin ko ang pag-ibig na yon habang buhay. Gusto kong balikan ang mga panahong magkasama pa kami. Kasi, Kuya Melo, kapag naaalala ko ang lahat, parang bumabalik ako sa panahong buo pa ako. Noong 2017, isa sa mga pinakamasayang alaala namin ay yung unang beses naming magbakasyon sa Baguio. Hindi iyon planado. Nagkayayaan lang kami nung isang Sabado ng gabi. Sabi niya, "Mahal, gusto mo bang makita ang dagat ng ulap bukas?" Akala ko biro lang, pero kinabukasan, nasa bus na kami, magkatabi, hawak kamay, habang pinapanood ang mga bituin sa labas ng bintana. Pagdating sa Baguio, malamig ang hangin. Naka-jacket siya at scarf, at ako naman halos giniginaw na pero ayokong magreklamo kasi hawak niya ang kamay ko. Dinala niya ako sa Mines View, sa Botanical Garden, at syempre sa Burnham Park kung saan sumakay kami ng bangka. Habang nasa gitna kami ng lawa, tinanong niya ako, "Kung sakaling mawala ako, maghihintay ka ba?" Napatawa lang ako noon at sinagot ko siya. "Anong tanong yan? Hindi ka mawawala, no?" Pero ngayon, naiisip ko, parang alam na yata niya ang mangyayari.
Taong 2018 naman, naging mahirap ang relasyon namin dahil lumipat ako sa Maynila para magtrabaho. Long-distance relationship, ika nga. Hindi madali kasi minsan, uwi ako ng probinsya pero hindi kami nagkikita dahil may laro siya o trabaho. May mga tampuhan at tampo na nauwi sa ilang araw na hindi pag-uusap. Pero tuwing magbabati kami, mas lalo kong nararamdaman na siya yung para sa akin. Yung mga yakap niya na parang sinasabing, kahit mag-away tayo, hindi kita bibitawan. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Birthday ko noon at dahil sa trabaho, hindi ako nakauwi. Malungkot ako sa boarding house, mag-isa, kumakain ng instant noodles. Bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa landlady namin, may naghihintay daw sa labas. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Adrian, basang-basa sa ulan, may hawak na cake at maliit na stuffed toy. Hindi ako papayag na mag-isa kang mag-birthday, sabi niya. Umakap ako sa kanya ng mahigpit. At sa sandaling iyon, naisip ko, kahit wala kaming magarbong regalo o mamahaling date, sapat na ang pag-ibig niya. Pero alam mo kung ano ang hindi ko nasabi sa kanya. Noong 2019, bago siya magdesisyon na mag-abroad, may nabanggit siyang plano na mag-ipon para sa kasal namin. Hindi pa man siya nanghihingi ng sagot, alam kong yes ang magiging sagot ko. Pero dahil sa takot at hiya, hindi ko siya nasabi na handa na rin ako. At iyon ang isa sa mga pinakamalaking pagsisisi ko. Ngayong wala na siya, natutunan ko na sa pag-ibig, walang kasiguraduhan kung may bukas pa para sabihin mo ang nararamdaman mo. Kung may mahal ka, sabihin mo na ngayon. Huwag mong hintayin ang araw na wala ka ng pagkakataon. Kasi ako, araw-araw kong dala ang mga salitang hindi ko nasabi. Noong September 2022, 2 taon nang nasa abroad si Adrian. Madalang na ang video calls namin at kapag nag-uusap kami, halata kong pagod na pagod siya. Pero kahit pagod, hindi nawawala ang ngiti niya sa bawat tawag. Lagi niyang sinasabi, "Kaunti na lang, mahal. Uwi na ako. Mag-ipon tayo para sa bahay at kasal natin." Isang gabi, habang nasa opisina ako at nag-overtime, tumawag siya. Hindi ko agad nasagot kasi nasa meeting ako. Nakailang missed calls siya, pero inisip ko, siguro mamaya ko na lang tatawagan balik. Hindi ko alam yun na pala ang huling pagkakataon. Kinabukasan ng umaga, habang papasok ako sa opisina, tumawag ang kaibigan niya na si Paul, kasama niya sa trabaho. Nanginginig ang boses niya. "Mariel, si Adrian, may nangyaring aksidente sa site. Nadala siya sa ospital pero hindi na siya umabot." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Natigilan ako sa gitna ng kalsada. Hindi ko na narinig ang sumunod niyang sinabi kasi parang lumabo ang lahat. Ang tanging naririnig ko ay yung tunog ng tibok ng puso ko at yung ulan na biglang bumuhos. Hindi ko alam kung paano ako umuwi ng bahay noon. Basta pagdating ko, umiiyak na sina mama at papa. May hawak si mama na cellphone, ipinadala ni Paul ang huling litrato ni Adrian. Naka-hard hat pa siya, pawis at pagod pero nakangiti. At sa caption, ang nakasulat ay, "Para sa'yo to, mahal." Ang mga sumunod na linggo, para akong nawalan ng direksyon. Hindi ako makakain, hindi makatulog. Tuwing gabi, pinapakinggan ko ulit yung mga voice messages niya, yung tawa niya, yung paulit-ulit niyang I love you, pati yung mga simpleng, "Ingat ka palagi, mahal." Pero habang pinapakinggan ko yon, mas lalo lang akong nalulunod sa lungkot. Dumating ang araw ng libing niya sa Pilipinas. Iyon ang unang beses na muli ko siyang nakita, pero malamig na, at nakapikit na ang mga mata niya. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kamay niya. "Mahal, andito na ako. Hindi kita naiwan." Pero alam kong hindi na niya maririnig iyon. Bago isinara ang kabaong, inilagay ko sa tabi niya ang stuffed toy na binigay niya sa akin nung birthday ko sa Maynila, yung maliit na kulay asul na oso. Sabi ko, "Para kahit saan ka man mapunta, may parte pa rin ng puso ko na kasama mo." At nang tuluyan ng ibaba sa lupa ang kabaong niya, doon ko naramdaman na tapos na ang lahat at wala na akong magagawa para baguhin iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung sakit. Pero unti-unti, natututo akong mabuhay kahit wala siya. Dahil naniniwala ako na kung nasaan man siya ngayon, gusto niyang makita akong nakangiti, hindi laging umiiyak. Kaya siguro, sa tuwing umuulan, hindi ko tinitingnan ito bilang araw ng lungkot kundi araw na bumababa siya para damayan ako. Noong mga unang buwan, halos ayaw ko lumabas ng bahay. Parang lahat ng lugar may alaala namin, yung covered court kung saan kami unang nagkita, yung tabing ilog kung saan kami madalas maglakad,
at kahit yung maliit na sari-sari store kung saan siya bumibili ng yelo at soft drinks kapag may handaan. Pero isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto, nahulog mula sa isang kahon ang isang maliit na sobre. Sulat ni Adrian. Nakasulat sa labas, para sa araw na malungkot ka. Kinabahan ako pero binuksan ko. At doon ko nabasa. Mahal, kung binabasa mo to, baka malayo ako sa'yo ngayon. Pero tandaan mo, masaya ako kung masaya ka. Huwag mong hayaang tumigil ang mundo mo kapag wala ako. Mabuhay ka, mahal. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa ating dalawa. Doon ko napagtanto na ayaw niya akong makulong sa lungkot. Kaya sinubukan kong unti-unting lumabas muli sa mundo. Nagsimula akong mag-volunteer sa isang charity group na tumutulong sa mga batang lansangan. Naisip ko, kung hindi ko na kayang ibalik si Adrian, baka kaya kong ipagpatuloy ang kabutihang gusto niya sa buhay ng ibang tao. At sa tuwing tumutulong ako, pakiramdam ko nandyan siya, nakangiti, proud sa akin. Minsan, habang namimigay kami ng pagkain sa isang outreach program, may lumapit sa akin na isang matandang babae. Hawak niya ang kamay ko at sabi niya, Iha, kung sino man ang nawala sa'yo, tandaan mo hindi nawawala ang pagmamahal kapag nawala ang tao. Lagi yang nasa puso mo. Para bang ipinadala siya ni Adrian para ipaalala sa akin na totoo iyon. Hindi ko sasabihin na tuluyan na akong nakalimot. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga gustong kalimutan siya. Ang gusto ko lang, matutunan kung paano magpatuloy habang kasama ko siya sa alaala. Kaya ngayon, tuwing umaga, bago ako umalis ng bahay, tinitignan ko yung litrato namin sa Baguio at sinasabi, Good morning, mahal. Sama ka sa akin, ha? At kahit alam kong hindi na niya maririnig iyon ramdam ko, sumasama pa rin siya. Ngayon, unti-unti kong natutunang umiti nang hindi na masyadong mabigat ang dibdib ko. Pero hindi ibig sabihin na natapos na ang pagmamahal ko sa kanya. Kasi para sa akin ang tunay na pag-ibig, hindi namamatay. Akala ko noon, pagkatapos mawala si Adrian, wala nang puwang sa puso ko para magmahal ulit. Para bang ang bawat tuktok ng puso ko, nakaukit na ang pangalan niya at walang sinuman ang pwedeng pumalit. Pero isang bagay ang natutunan ko sa buhay darating ang panahon na may taong hahawak sa kamay mo, hindi para palitan ang nawala, kundi para tulungan kang magpatuloy. Noong buwan ng Marso 2023, habang nasa charity outreach program ako, ipinakilala sa akin ng isa kong kaibigan ang isang volunteer din, si Lorenz. Tahimik siya noong una pero magaan kausap. Hindi siya yung tipong maraming kwento agad pero kapag nagsalita, mailalim ang bawat salita. At ang pinakanapansin ko sa kanya, hindi siya nagtatanong tungkol sa nakaraan ko. Hindi niya kinutkot ang sugat. Hindi niya pinilit na magsalita ako tungkol kay Adrian. Madalas kaming nagkikita tuwing may outreach. Siya ang nagdadala ng tubig at pagkain para sa grupo, at minsan, siya rin ang nag-aalok na ihatid ako pauwi kapag malayo ang biyahe. At sa bawat biyahe naming magkasama, napapansin kong natatawa ulit ako ng natural, yung hindi pilit. Isang gabi, habang nasa jeep pa uwi, napatingin siya sa akin at sabi niya, Alam mo, Mariel, minsan okay lang na matakot ulit magmahal. Kasi ibig sabihin nun, mahalaga pa rin sa'yo ang puso mo. Napatahimik ako. Hindi ko alam kung paano siya nakakapagsalita ng mga bagay na eksaktong tumatama sa damdamin ko. Ayokong itago, sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala ko si Marco, at mas nararamdaman kong hindi lahat ng bagong tao ay dumadating para palitan ang nawala. Minsan, dumarating sila para ipaalala na may iba pang paraan para maging buo ang puso mo. Pero aminin ko may takot pa rin. Takot na baka kapag binuksan ko ang puso ko, pakiramdam ko tinatanggal ko si Adrian mula doon. At iyon ang pinakamatinding laban na kinakaharap ko ngayon. Isang beses, habang naglalakad kami ni Marco sa tabing ilog, doon pa rin sa lugar kung saan madalas kami ni Adrian, huminto siya at tumingin sa akin. Sabi niya, Hindi ko alam kung sino ang laman ng puso mo noon, pero kung sakaling payagan mo ako, gusto ko sanang maging kasama mo sa mga susunod na pahina ng buhay mo. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin lang ako sa tubig, habang naririnig ko sa isip ko ang boses ni Adrian at sa paraang hindi ko maintindihan, parang sinasabi niya, okay lang, mahal. Maging masaya ka. Hindi ko pa alam kung saan hahantong ito. Hindi ko pa rin alam kung handa na ba talaga ako. Pero isang bagay ang malinaw, handa na akong subukang magbukas ulit kahit kaunti. Kasi naniniwala ako na hindi natatapos ang pag-ibig sa isang kwento lang.
Simula nung gabing kinausap ako ni Marco sa tabing ilog, mas naging madalas ang pagkikita namin. Hindi lang tuwing outreach program, kundi kahit simpleng kape sa umaga o lakad sa palengke. Simple lang siyang tao, walang arte, walang pilit, at higit sa lahat, marunong makinig. Pero sa tuwing tatawa ako sa mga biro niya, minsan bigla akong natatahimik. Kasi naiisip ko, dapat ba akong maging masaya ng ganito? Dapat ba akong tumatawa, gayong wala na si Adrian? Parang may dalawang tinig sa loob ko, isa na nagsasabing deserve ko maging masaya, at isa na nagtatanong kung tinatanggal ko na ba si Adrian sa puso ko. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinausap ko si Marco habang nasa maliit kaming cafe. Sabi ko sa kanya, Marco, ayokong paasahin ka. Mahal ko pa rin si Adrian. Tahimik lang siya. Tinitigan niya ako ng matagal bago siyang umiti at sumagot. Alam ko. At hindi ko gustong palitan siya. Gusto ko lang maging kasama mo sa mga darating na araw. Hindi kita pipilitin, Mariel. Sa sagot niyang iyon doon ko naramdaman na naiintindihan niya ako ng buo. Unti-unti, sinubukan kong buksan ang puso ko. Hindi para kalimutan si Adrian, kundi para payagan ang sarili kong makaramdam ulit ng saya. Minsan, sa lakad namin ni Marco, kinukwento ko pa rin ang mga alaala ko kay Adrian. At imbes na magselos, nakikinig lang siya at minsan pa nga'y tinatanong. Anong mga lugar ang gusto ni Adrian puntahan? Dalhin natin para sa kanya. Hindi ko akalain na posible pala na mahalin ang dalawang tao sa magkaibang paraan. Si Adrian, siya yung unang nagpakita sa akin ng wagas na pagmamahal. At si Marco, siya yung nagpapaalala sa akin na kahit may nawala, hindi natatapos ang kakayahan kong magmahal. At siguro, iyon ang tunay na kahulugan ng moving on, hindi pagbura sa nakaraan, kundi pagtanggap na parte iyon ng pagkatao mo habang tinutuloy ang buhay. Ngayong gabi, bago ako umuwi, dadaan muna ako sa tabing ilog. Yung lugar kung saan lahat nagsimula at kung saan naramdaman kong pinapayagan ako ni Adrian na maging masaya. At doon, sasabihin ko ulit ang paborito kong pangako sa kanya. Hanggang sa muli, mahal, pero ngayon, hayaan mong mabuhay ako ng may ngiti, tulad ng gusto mo. Kailan ba masasabi ng isang tao na handa na siyang magmahal ulit? Sa totoo lang, hindi ko alam ang eksaktong sagot, pero nitong linggong ito, siguro, sinubukan ko na. Noong nakaraang Sabado, nagkita kami ni Marco sa isang maliit na parke sa bayan. May dala siyang bulaklak, hindi mamahalin, simpleng daisies lang, at sabi niya, Mariel, hindi ko alam kung tama na bang sabihin to ngayon, pero gusto ko sanang maging opisyal tayo. Napatingin ako sa kanya at ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa halong saya at takot. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, umiti ako at tumango. Yes, Marco. At doon, para bang may pader na unti-unting gumuho sa paligid ng puso ko. Pero hindi nagtagal, dumating ang pagsubok na hindi ko inaasahan. Kinabukasan, habang kumakain kami sa isang karinderya, bigla akong tinawag ng dating kaibigan ni Adrian na si Paul. Matagal na kaming hindi nagkikita, at nang makita niya ako, agad niyang sinabi. Mariel, may bagay akong dapat ibigay sa'yo. Noon pa'y pinagbili ni Adrian to bago siya umalis papuntang abroad. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Pagbukas ko nandoon ang singsing. Hindi magarbo, simpleng silver lang, pero kita sa loob ang nakaukit na mga salitang, para sa ating kasal. Para akong nabagsakan ng mundo. Nakalimutan ko ang lahat na may Marco sa harap ko, na masaya kami kanina. Ang tanging iniisip ko lang, kung ano sana ang naging buhay namin ni Adrian kung hindi siya nawala. Napansin ni Marco na tahimik ako. Hindi siya nagtanong, hindi niya ako pinilit magsalita. Sa halip, hinawakan niya lang ang kamay ko sa ilalim ng mesa at marahang pinisil. Sa kanyang tingin, nabasa ko ang sinasabi niya ng walang salita, hindi mo kailangang pumili sa amin. Hindi ko siya kalaban. Iyon ang gabi na natutunan ko na mahalaga ring maging tapat sa taong mahal mo ngayon. Kaya kinausap ko si Marco at ikinuwento ko ang tungkol sa singsing, pati ang mga alaala na bumalik sa akin. Hindi siya nagalit. Hindi siya lumayo. Sabi niya lang, Mariel, hindi ko gustong burahin si Adrian sa buhay mo. Kung siya ang unang kabanata, hayaan mong ako naman ang sumulat ng mga susunod na pahina. Kaya ngayong gabi, dala ko sa bulsa ang singsing ni Adrian at hawak ng kamay ko si Marco. Dalawang tao, dalawang kwento, pero iisang puso na natutong magmahal ng mas malawak kaysa dati. At siguro doon ko masasabi na handa na talaga ako.
Hindi biro ang pag-ibig na may dalang mga sugat mula sa nakaraan. Sa simula, akala ko kaya namin ni Marco ang lahat. Pero ngayon, alam ko na may mga araw na kailangan mong harapin ang unos para maging matatag. Ilang buwan na kaming magkasama ni Marco nang dumating ang isang gabi na napuno kami ng hindi pagkakaintindihan. Nagkagulo kami dahil naisip ko na hindi na niya talaga ako kayang intindihin, lalo na kapag nawawala ang ngiti ko bigla at napapailing lang ako sa mga alaala ni Adrian. Sabi ko sa kanya, Marco, hindi mo ba alam na siya ang laman ng puso ko bago ka dumating? Paano mo maikukumpara ang mga taon na yon sa mga linggong magkasama tayo? Tahimik lang siya pero ramdam ko ang sakit sa mga mata niya. Pero hindi lang iyon. May isang araw na napansin ko siyang nag-text sa isang babae. Hindi siya nagtatago pero nang makita ko iyon, parang bumigay ang puso ko. Naintindihan ko naman na meron siyang buhay bago ako pero hindi ko mapigilang magduda. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yon nang hindi nasasaktan siya. Kaya kinausap ko siya ng matapat. At sa sagot niya, nawala ang lahat ng agam-agam ko. Mariel, walang iba. Yung mga kaibigan ko lang yon. At kahit ano pa ang mangyari, ikaw ang mahalaga sa akin. Dito ko naisip na ang tunay na pagsubok sa pag-ibig, hindi lang ang mga araw na masaya, kundi pati ang mga araw na puno ng luha at pangamba. Natuto kaming magtiwala sa isa't isa muli, kahit na hindi madaling kalimutan ang mga nakaraan. Ngayong gabi, habang nakatitig ako sa mga bituin, pinagminilayan ko na hindi ko kailangang piliin kung sino ang gusto kong mahalin, kasi kaya kong mahalin ang dalawa sa magkaibang paraan. At sa puso ko, alam kong iyon ang pinakamalaking tagumpay ko. Matapos ang lahat ng pagsubok, luha, at pagdaramdam, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagiging magkasama. Ito rin ay tungkol sa pag-alam kung paano palayain ang isa't isa, kahit sa hirap ng pagluwal. Hindi ko inakala na muling mahahanap ng puso ko ang kapayapaan, ngunit nangyari ito nang makilala ko si Marco, isang taong hindi pumalit, kundi dumagdag sa kwento ng buhay ko. Ngayon, masaya ako na nagpatuloy ako, hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil pinili kong magmahal muli, nang may respeto sa nakaraan at pag-asa sa hinaharap. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ito'y maging inspirasyon sa mga taong dumaranas ng pagkabigo at pagdadalamhati. Tandaan natin, ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Hanggang sa muli, at naway matagpuan natin ang pag-ibig na tunay at wagas. Mariel.